Sa eksklusibo at kauna-unahang panayam ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group, ibinahagi nila ang mga nakalap nilang informasyon tungkol sa kasong ito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal ng mga bata, yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms? Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, nililipat daw ang usapan sa iba pang messaging application kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad na hindi na pala mga menor na edad ang nakakausap ng mga bata online. Accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking, nakalaro nila na minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. And of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. February 2, 2026, nagsagawa ng rescue operation ang PNP Anti-Cybercrime Group sa 7 estudyanteng may posibilidad ng sumanib sa paniniwalang nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Siyempre, natakot ako para sa future ng anak. Hindi ko alam, meron na ba siyang record, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ng PNP, hindi nila alam kung nasan tong mga taong to. And medyo naging at ease na lang ako nang sinabi nilang wala sila dito sa Pilipinas. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante, na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa gallery ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase ng pin, ang disenyo SS. Ito ho ang dreaded hit squad nung panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho yung isang larawan ng M16A1 automatic rifle. Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP-ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pag-atake. Mahigit isang buwan mula nang madiskubre ng mga otoridad ang posibleng pagsalib ni Tony at ng iba pang kabataan sa pinaniniwalaang nihilistic violent extremism. Sumailalim sa regular session sa isang psychiatrist, si Tony, at patuloy na raw na bumubuti ang kalagayan at pag-iisip ng bata. Pag kinakausap namin siya, walang galit. It's in a calm manner na kailangan maintindihan niya na mali yung ginawa niya. Mas okay na siya ngayon. Mas madami na siyang physical activities. Yung time niya sa mga kaibigan niya. Mas naging sociable siya. Nagsilbing aral naman kay Esmeralda ang nangyari sa kanyang anak. Siguro kailangan na lang din natin na i-educate yung mga bata as kung kailan sila marunong na gumamit ng internet. I-guide natin sila kung ano ba yung mga tama, ano ba yung kailangan nilang iwasan. Hindi natin makokontrol kung ano yung makikita nila online. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.